Ating pagpatuloy bago po tayo mapakinig ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Muli, narito po ang aming beloved ordained preacher sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved, my co-preacher, Brother Eddie. Amen. Hallelujah. Glory to God. Napakaganda, mga minamahal, ang ating mga napakinggang patotoo, mga kapatid, sa gabing ito. At mga minamahal, tayo dadako sa ating pong mga salita ng dakilang Diyos natin. Ngunit bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay hayaan yung mga minamahal na dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa, O Diyos, kami nagpapasalamat ang banal, muli mong pinagpala. Ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, O Diyos, sa amin na pakinggan muli. Mahal na Panginoon, gaano kakabuti sa iyong mga anak, O Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, leading prayer, ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda, mahal na Panginoon, pagpalain mo nawa, O Diyos, ang iyong mga anak muli sa araw na ito. Yung langisan ng salita, ang mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Ang magbanal, gabayan mo po ako, mahal na Panginoon. Anoint thy word, O God, make them believe. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ang mataas na papuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito. At mga minamahal, ako po nagbibigay din ng double honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda. Amen. Hallelujah. Sampu ng kanyang, ganon din ang kanyang minamahal na mga butihing mga anak, the Olmeda children, the whole Olmeda family. At patuloy nating inaalaala, minamahal ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Mga kapatid, sa aking mga kasama, minamahal sa gabing ito, sa ating mga co-preachers, minamahal co-workers around the globe. At ganon din po, especially sa ating mga ngayon lamang nakapakinig ng ating programang ito. Mga kapatid, ito po ay hatid sa atin ng Jesus Miracle Crusade. Praise God, hallelujah. At patuloy niyo po, minamahal, panoorin at tapusin po ninyo, mga kapatid. Sa dulo, mga minamahal ating programa, ay naroon po tayo sa pananalangin sa mga pangangailangan po natin. Amen. Hallelujah. Minamahal, buksan natin ating mga Bible dito po sa aklat ng unang Kronika, chapter 4, verse 10, mga kapatid. Amen. Basahin natin sa Tagalog. Dito po unang Kronika 4:10. At si Jabes ay dumalangin sa Diyos ng Israel at nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan at huwag akong maghirap at ipagkaloob ng Diyos ang kanyang pakaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hinihiling. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sa English, mga minamahal, ay and Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and you would keep me from evil, Amen. that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan ay God hear through prayers. Mga mahal. Amen. Naririnig ng Diyos ang totoong panalangin, mga kapatid. Praise God. Pag-aralan po natin, mga mahal, ito pong buhay ni Jabez. The prayer of Jabez, mga kapatid ko. Amen. God hear through prayers, mga kapatid. Si Jabez po, mga minamahal, ay nanalangin sa ating dakilang Diyos na buhay ng apat pong mahahalagang bagay at siya po'y pinakinggan ng ating dakilang Diyos. Ito po ay number 1, mga minamahal, bless him. Nanalangin si Jabez na siya'y pagpalain ng dakilang Diyos. At pangalawa po ay help him in his work by extending his land. Nanalangin siya na palawakin ng dakilang Diyos yung kanyang ari-arian. Number 3, be with him in all he did, mga minamahal. Okay. Number 4 po, keep him from evil and disaster, mga kapatid. Yung apat na yan, mga mahal, na napakahalaga, na nabasa po natin kanina, mga kapatid ko. Ang sabi po ng talatang ating nabasa, so God granted him what he requested, mga kapatid. Mga minamahal,
bakit tinugon ng dakilang Diyos si Jabez sa kanyang panalangin? Alam ko po na kung lahat po ng kababayan natin, mga mahal, ay tatanungin, gusto natin tayo tugunin ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Subalit may nakasulat po sa Bible, mga kapatid ko, mga talata, na hindi po lahat ng panalangin ay tinutugon ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. No? Kaya pag-aralan po natin ito, mga minamahal ko. Bakit po si Jabez ay tinugon ng kanyang mga panalangin, mga minamahal? Sapagkat kinilala po ni Jabez na walang ibang sentro ng kanyang lahat ng gawain sa buhay, mga minamahal, kundi ang Diyos. Amen. Binigyan niyang priority ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa lahat ng area ng kanyang buhay, mga kapatid. At sabi ng Bible, mga minamahal, nalugod ang dakilang Diyos kay Jabez. Praise the Lord. Kaya kung tayo po'y mananalangin, mga minamahal ko, ng mga pagpapala sa ating dakilang Diyos na buhay, dapat po ay ipanalangin po natin, mga minamahal ko, idalangin din po natin na ang dakilang Diyos po ay maging sentro ng lahat po ng ating mga pagpapala. Bilang Panginoon, mga minamahal ko, ng ating mga hanap buhay, Amen. at maging sa loob ng ating mga tahanan, mga minamahal, ang dakilang Diyos po ang gagabay sa atin. Kaya kung ating pong napansin, mga kapatid, kung manalangin po si Jabez ay napaka-specific po. Especially, mga minamahal ko, yung hiling po niyang proteksyon, mga minamahal ko, bigyan siya ng proteksyon ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa lahat ng gawa ng evil at sa disasters, mga kapatid ko. Mga minamahal, napakahalaga po nito. Alam nyo, ang basihan, mga kapatid, na ikaw po ay nasa buong katotohanan, na ikaw po ay totoong anak ng Diyos, mga minamahal, kung ang iyong mga panalangin ay tinutugod ang ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Mga kapatid. Kaya dito po sa mundong ito, mga minamahal, tayo po ay nabubuhay ngayon sa matatawag nating itong mundong ito, mga kapatid ko, ang magandang tawag dito ay fallen world, mga kapatid, kung saan ay umaapaw po ang kasalanan sa mundong ito, mga minamahal. Kaya kinakailangan tayo man din po, mga kapatid ko, ay manalangin sa dakilang Diyos na ingatan ng mahal na Panginoon. Huwag ilapit, mga minamahal, sa atin yung mga kasamaan at ilayo ng dakilang Diyos sa atin yung kapahamakan, mga minamahal ko, at ingatan po tayo maging sa ating mga kabuhayan at sa ating mga pamilya. Amen. Mga kapatid ko, kailangan natin ng panalangin. Kailangan po natin ng proteksyon ng dakilang Diyos. Amen. Kaya dapat ipag-pray po natin, mga kapatid, na gabayan po ng dakilang Diyos ang ating mga kaisipan, ang ating pong mga desisyon sa buhay. Mga minamahal. Sabi po ng James chapter 5 verse 16, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Mga mahal. Ang panalangin po ng taong matuwid, mga kapatid, tingnan natin. Dito po, Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at pinalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Malaki ang nagagawa ng panalangin, mga minamahal ng taong matuwid. Amen. At mga minamahal ko, ang dakilang Diyos naman po, hindi siya nagtatangi ng tao. Mga minamahal. Lahat po ay nais niyang dinggin sa panalangin, mga kapatid ko. Pinangako ng dakilang Diyos na diringgin niya yung ating mga panalangin. Amen. Katunayan, sabi po ng Psalms 91 verse 15, He shall call upon me. Sabi ng dakilang Diyos, He shall call upon me, and I will answer him. Amen. I will be with him in trouble. Amen. I will deliver him and honor him. Mga minamahal. Praise the Lord. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, lahat pawang sa ating pabor, mga mahal. Pawang sa atin pong kabutihan. So ang tanong, mga kapatid, paano ko tutugunin ang dakilang Diyos? Anong paraan, mga minamahal, na ang Diyos, ang mahal na Panginoon Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin? Umpisahan po natin sa John chapter 4 verse 24, mga kapatid. Dapat po tama yung ating tinatawagan, Amen. tama yung ating pinapanalanginan, mga minamahal. Tingnan nyo. Dito po, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun, mga minamahal. Una, mga kapatid ko, tatawagin natin ang dakilang Diyos
sa espiritu at katotohanan. Hindi siya nakikita, pero nararamdaman po yung kanyang presensya, mga kapatid ko. At mga minamahal, pangalawa po ay kinakailangan, mga kapatid ko, ay right yung puso natin. Sapagkat yung kasalanan po, mga minamahal, ito po ang humahadlang para hindi po tumugon ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Tingnan nyo ang Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, mga minamahal. Dito po, Isaias, Kapitulo 59, versikulo 1 hanggang 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi at di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig dito sa Diyos, kundi ipinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya ay huwag makinig. Amen. Nakukubli lang, mga minamahal, ang tenga ng dakilang Diyos at hindi lang po tayo matulungan ng kanyang mapagpalang kamay, mga minamahal, dahil daw po sa mga pagsalangsang. Amen. Dahil daw po, mga kapatid ko, sa mga kasamaan nating lahat, sabi rito, mga minamahal ko. Kaya ang kasamaan po, ang kasalanan, pagsalangsang sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, iyan po ang nagiging dahilan. Cause po yan, mga minamahal, sa bigong panalangin, mga kapatid ko. Yung mga minamahal, kasalanang natatago sa puso. Kaya sabi po ni Haring David sa Psalms 66 verse 18, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." Sabi niya. Amen. Tingnan niyo. Dito po, mga awit, Kapitulo 66, versikulo 18. 18 po. Psalms chapter 66 verse 18. Amen. Mga awit, Kapitulo 66, versikulo 18. Kung kundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Amen. Kung pinahintulutan ko ang kasalanan sa aking puso, sabi niya, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." Amen. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, sabi niya, hindi ako didinggin ng Panginoon, mga minamahal. Mga kapatid, nasabi ko po sa inyo kanina na hindi lahat ng panalangin ay tinutugon ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Iyan po ay nasa Juan Kapitulo 9, talatang 31, mga kapatid. Ang sabi ng Bible diyan, mga minamahal, ang dakilang Diyos natin, hindi raw siya tumutugon sa panalangin ng makasalanan. Amen. Mga kapatid, tingnan nyo. Dito po, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 9, versikulo 31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Iyon, Amen. mga kapatid. Ang makasalanan daw, hindi raw yan diringgin ng ating mahal na Panginoon. Kaya kahit anong tawag natin, mga minamahal, kung hindi tayo unang-unay magsusuko ng buhay sa mahal na Panginoon, mga kapatid, hindi niya diringgin tayo. Hindi niya tayo maririnig, mga minamahal. Kasi po, mga kapatid, ang nakakarating po sa langit, ang mahal ko na panalangin, ay puso sa puso. Puso ko, mga minamahal, at puso ng dakilang Diyos, yung tinatawag na heart-to-heart talk, mga kapatid. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon natin. Kung hindi po kasi galing sa puso yung panalangin, hindi maririnig ng dakilang Diyos sa kalangitan yon, mga minamahal. Yan po ang mga kapatid ko, katotohanan, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal ko ng banal na kasulatan, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Amen. Sabi rito, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos, mga minamahal ko, at ginagawa yung kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga minamahal, bago dinggin ng dakilang Diyos ang ating panalangin, kinakailangan lilinisin ka muna niya, mga kapatid. Lilinisin muna niya, mga minamahal, yung ating pagkatao, bago kanya dinggin. Kailangan muna, mga minamahal, yung pagbabagong buhay. Ano po, mga minamahal? Tingnan niyo, mga kapatid. Ang Isaiah chapter 58, verse 9, sabi po rito ng banal na kasulatan, mga minamahal. Dito po, Isaias 58, versikulo 9. Kung magkagayoy, tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing, at siya ay magsasabi.
narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang at ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. Amen. Tingnan nyo mga minamahal. Sabi rito ng banal na kasulatan, kung tatawag kayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, sasagot ako. Kung kayo'y dadaing, sasagot ako, sabi niya. At siya'y magsasabi, narito ako. So, nakita natin minamahal, handa siyang tumugon sa ating panalangin. Handa siyang makinig sa ating mga panalangin. Praise the Lord. Mga Amen. minamahal. Thank you, Lord. Pero may pasubali po. Sabi niya rito, kung iyong alisin sa gitna mo ang atang. Ibig sabihin ng atang, yung pinapahirapan mo iyong kapwa, mga minamahal. Oh. Sabi rito, kung aalisin mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, mga minamahal. Tingnan nyo. Kung tuturuan natin yung ating kapwa, mga minamahal, ng kasamaan, mga kapatid, tinuturoan natin ng hindi maganda, mga minamahal, yung ating kapwa, mga minamahal, sabi roon ay hindi siya makikinig sa atin, mga kapatid ko. Tingnan nyo. Ano pa sinabi ng Sekaraya, beloved? Chapter 13, verse 9 po. And I will bring the third part through the fire, sabi niya rito. And will refine them as silver is refined. And will try them as gold as tried, sabi rito. They shall call on my name, sabi niya, and I will hear them. I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. Amen. Praise the Lord. Saan daw tayo idadaan muna ng dakilang Diyos bago niya tayo diringgin? Mga minamahal, tetestingin tayo. Amen. Lilinisin tayo. Tingnan nyo. Ang ganda. Sikarayas 13:9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang didinggin, aking sasabihin, siya ay bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Pagkatapos tayo, mga minamahal ko, dalhin sa isang paglilinis, mga kapatid ko, pagdadalisay, sabi rito, katulad ng pilak at ginto, susubukin ko sila, sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal. At sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mahal. Maigi mga kapatid ko yung ating pong maunawaan dahil sa mga minamahal kung tawag tayo ng tawag sa dakilang Diyos pero wala naman po sa pamantayan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nakakasawa po yung panalangin na wala pong katugunan, mga kapatid ko. Mahal. Pero ang dakilang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, sadyang tumutugon sa panalangin at buhay, mga mahal. Nakikinig sa bawat dumadaing sa Kanya. Hallelujah. Napakinggan naman natin, mga mahal, ang bawat patutuo, mga kapatid, sa programang ito. Mga minamahal ko, mga karamdaman na nagsigaling, mga mahal, drug addict, mga kapatid ko, binago ng dakilang Diyos na dapat sana imamasakir niya ng mga mahal yung kanyang pamilya. No? Binubulungan siya ng diablo, mga mahal, imasakir niya yung kanyang pamilya, mga kapatid ko. Sapagkat siya po'y lango, mga mahal, sa drugs. Amen. Subalit isang boses, mga minamahal, ang narinig niya sa kanyang tenga. Ang sabi ng boses, mga kapatid, huwag mahal kita. Amen. Glory to God. Mahal kita. Praise Purihin ang mahal na Panginoon. 3 beses, huwag mahal kita. Amen. Biro nyo, drug addict na, mga mahal. Oh. Lango na sa drugs. Hawak-hawak na, mga mahal, ang 29, mga kapatid. Sasaksakin niya na lang yung kanyang pamilya, mga mahal. Uunahin yung kanyang misis, yung kanyang wife. Isunod yung kanyang mga anak, mga mahal. No? Pero yung boses, mga minamahal, sabi, huwag mahal kita. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang buti ng dakilang Diyos natin, amen. mga kapatid ko. Praise the Amen. At mga minamahal, sabi ng boses, buksan mo ang TV. Yes. Amen. Glory to God. Pagkabukas niya, saktong-sakto, mga mahal, Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, ganyan tumugon ang dakilang Diyos natin. Amen. Imagine, mga mahal, mismo narinig natin sa sister na yon, mga kapatid. Drug addict na, nasa impluensya na, mga mahal, ang drugs yung kanyang beloved husband, mga kapatid. Magpapatay na ng tao. Pero sabi ng dakilang Diyos, huwag, mahal kita. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Wala pong makapag-explain sa atin
gaano kalawak ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Wala. Ngayon, mahal. Hallelujah. Kahit pala nasa lusak ka ng kasalanan ngayon, kung calling, mga minamahal, kung may calling ka galing sa Diyos, kung tinatawag ka ng mahal na Panginoon, mga kapatid, mga inmahal, magpapahiwatig siya sa iyo, mga kapatid ko. Pag sinabi ng boses, buksan mo ang TV, mga inmahal. Hindi naman coincidence lang, mga kapatid ko, yung pagkabukas ay Jesus Miracle Crusade ka agad. Ibig sabihin, mga inmahal, plano talaga ng dakilang Diyos yan, mga kapatid. Plano niya, mga minamahal, na dinggin niya ang iyong panalangin. Amen. Kaya ngayon, mga minamahal ko, sa ating pagtawag sa ating dakilang Diyos, may mga bagay na hindi po tayo tinutugon. Ano pa po, mga mahal, yung karagdagan? Despising the law. Despising the word of God. Proverbs chapter 28 verse 9, mga mahal, tingnan natin. Dito po, Kawikaan 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Ang panalangin daw, mga minamahal, na karumal-dumal ay yung pong dinidespise natin, nire-reject natin yung salita ng Diyos, mga kapatid ko. Alam niyo, mga minamahal, kasi kapag ka nagbabasa ka ng Bible, dakilang Diyos po ang nakikipag-usap sa iyo. Amen. Kapag nananalangin ka naman, mga minamahal, ikaw po ang kumakausap sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat magkasama po yung dalawa. Mahal, yung panalangin at yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Mga minamahal. Amen. Hallelujah. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang kadalangin ay karumal-dumal. Isa pang dahilan, mga kapatid ko, yung stubbornness. Stubbornness, mga minamahal. Zechariah chapter 7 verse 11 hanggang 13, sabi po ng talatang ito, sa 13 sabi niya, at mangyayari na kung paanong siya'y sumigaw at hindi nila dininig, ay gayon din sisigaw at hindi ko diringgin. Amen. Gayon din sila. Sabi rito, pag sumigaw ang mahal na Panginoon, mga mahal at nag-utos, hindi natin pinakinggan daw, mga minamahal, binaliwala natin. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, kapag dumating sa atin yung malalang buhay, disaster, na ipinag-pray ni Jabez, kapag dumating sa atin yun, at sabi ng Bible, sisigaw tayo sa paghingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, hindi ko kayo didinggin. Sapagkat ako'y sumigaw, hindi kayo duminig, hindi kayo nakinig, sabi rito. Kaya, ayun mahal, kayo sisigaw, hindi ako makikinig. Basahin muna natin, beloved, 11 hanggang 13 po. Dito po si Karaya City, magmula sa 11 hanggang 3C. Ngunit kanilang tinanggihan dinggin ang kanilang at kanilang inuurong ang balikat at nagtakip ng pakinig upang huwag nilang marinig. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan at ng mga salita ng pinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng mga unang propeta, kaya't dumating ang malaking puot na mula sa Panginoon ng mga hukbo. 13 po. At nangyari na kung paanong silang sumigaw at hindi nila dininig, ay gayon silang sisigaw at hindi ko didinggin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Ayan, mga minamahal ko. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na hindi tayo matutulungan ng dakilang Diyos, mga minamahal, kung hindi natin pakikinggan siya, mga kapatid. At makikita natin dito sa talatang ito, tinatanggihan lamang tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, kung namumuhay tayo hindi ayon sa kalooban ng dakilang Diyos natin, mga minamahal. May tatlong katugunan po ang dakilang Diyos, mga kapatid, kapag tayo nanalangin sa Kanya. No, yes, at wait, mga kapatid. Amen. Hindi, oo, at maghintay ka. Bakit may hindi? Bakit may tugon ng dakilang Diyos na hindi, mga mahal? Mga kapatid, kung bakit tumatanggi ang dakilang Diyos, mga mahal, pakinggan ang ating mga panalangin, kapag ito pong hinihingi natin ay hindi po para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kung ito po'y para sa ating kalayawan, mga minamahal, hindi niya tayo diringgin. Kasi mapapahamak ka eh. Ayun, mahal. Mapapalayo ka sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. At yes naman, mga minamahal, kung ito po ay kailangan mo na. Amen. Praise the Lord. No? Kung nasa bingit ka na ng aksidente, mga minamahal, tawagin mo ang pangalan ng dakilang Diyos. Ora mismo, mga kapatid, diringgin ka niya, Yes, iingatan amen. ka niya. Praise the Lord. Amen. At yung wait naman, mga minamahal ko, yung wait naman ay
tetestingin ka muna ng ating pinakamamahal pa ng Diyos. Lilinisin ka muna niya, mga mahal, katulad nung nabasa nating mga talata kanina. Bakit? Baka hindi ka pa handa, mga minamahal, na humawak ng pagpapalang hinihingi mo. Yan po, mga kapatid ko, ang mga dahilan. Kung bakit pinaghihintay tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa baka hindi pa po ready yung ating mga puso, mga kapatid, na tumanggap ng ating mga hinihingi. Kasi po, mga minamahal, kapag tinanggap natin ang pagpapala na hindi tayo handa, nag-iiba yung ugali natin. Ang mahal. O, mga kapatid ko. Kaya, matalino talaga ang dakilang Diyos. Amen. Ang mahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Matthew chapter 7, verse 7 and 8, ang mahal, ito po, mismo sinabi ng dakilang Diyos, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Praise Sabi niya rito. Tingnan niyo, ang gandang talata. Dito po, Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 5, magmula sa versikulo 7 hanggang 8. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Dito po sa 8, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang mga humahanap ay makakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Amen. Tumutuktok, mga minamahal, ibig sabihin, mga kapatid ko, kailangan ay tuloy-tuloy. Ay mahal. Kumatok ka, ikay bubuksan. Ay mahal. Habang kumakatok ka sa panalangin, mga kapatid, hindi pa binubuksan, mga minamahal, tuloy-tuloy lang, mga kapatid ko. Tawag lang ng tawag sa mahal na Panginoon. Amen. Ito po ang ibig sabihin ng talatang ito. Nais po ng dakilang Diyos, tuloy-tuloy ang prayer po natin. Dinggin ka o hindi, mga mahal, meron kang hinihingi o wala, mga kapatid, kailangan nating manalangin. Bakit? Para may proteksyon tayo. Amen. Mga mahal. Para kung dumating man ang disaster sa buhay, dumating man ang mga matitinding problema sa buhay, mga mahal, may prayer po tayo, mga kapatid ko. Sabi nang nabasa natin sa verse 7, knock and it shall be open Yes. unto you. Amen. Kaya sa paghihintay po natin sa panalangin, mga mahal, kailangan natin ng faith, trust, kailangan natin focus, mga minamahal ko, nangako ang dakilang Diyos ng ating mga effort, mga kapatid ko. Yung ating mga sakripisyo, yung ating mga pagtsatsaga, mga kapatid, pagsusubikap natin, mga mahal, na laging tumawag sa Kanya, gagantihan niya tayo ng reward. Mga mahal. Wala pong nagsakripisyo, wala pong nagtsaga, wala pong nagbigay ng effort niya sa Diyos na hindi pinagpala. Amen. So continue knocking. Mga mahal, continue knocking. Purihin ang mahal na Panginoon. Katulad po ng mga sumusubaybay sa ating programa dito, mga minamahal ko. Never give up po sa pagtuktok natin sa puso ng dakilang Diyos, mga mahal, sa ating mga hinihingi, mga kapatid. Katulad po nung nakaraang mga gabi, mga mahal, meron tayong mga viewers, meron tayong mga humingi ng mga pre-request. Dati nung una nasa ICU, Amen. mga mahal. At inobserbahan po natin, gabi-gabi siyang nakikinig, mga minamahal. At mga kapatid, ina-update po tayo. Nung huling mabasa namin, mga minamahal, nakalabas na ng ICU. Amen. Nasa ward na, mga minamahal. Thank you, Lord. At nananalangin na mailabas na, mga minamahal, ng Amen. ospital. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Lord. Mga minamahal, gradual, mga kapatid. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, isa pa nating kapatid sa ating dakilang Diyos, nakakatuwa po. Nakakatawa ng puso, mga minamahal. Ating mga kapatid, ang minamahal, Florendo Flores. Amen. Pinagaling po sa kanyang appendix, mga minamahal, sa kanyang pakikinig sa ating programa. Amen. Sa kanyang panonood, mga minamahal. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. So, binuksan po ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung kanyang tenga sa inyo. Amen. Binuksan ng dakilang Diyos, mga minamahal, iniunat niya ang kanyang kamay para sa inyo, mga kapatid. Tinutugon kayo sa panalangin sa programang ito, mga minamahal ko. No? Meron pa isa nating kapatid sa mahal na Panginoon, baguhan pa siya, mga minamahal na humihingi na yata, 1 million ba yun? Yung Inihingi, mga minamahal? kalating milyon para tanggalin sang kidney. Kalahating milyon para alisin yung isang kidney niya, mga kapatid ko. 4 months pa lang naglilingkod. 4 months pa lang sa ating dakilang Diyos na buhay. Baguhan pa, mga kapatid. Hinihingi mo mahal kalahating milyon, alisin yung kidney niya. Mahal. Nanood lang siya, mga kapatid ko. Dumalo lang siya. Dumalo lang siya, mahal. Nanood lang. Dumalo, mga minamahal ko, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Mga minamahal. Ito po, magaling na siya, mga kapatid. Amen. Yung kanyang anak. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, binubuksan ng dakilang Diyos ngayon, may mahal ang kanyang tenga sa atin. Amen. Mga kapatid ko, ang iba po'y nakatanggap ng 50% na kagalingan, mga kapatid ko. Praise the Lord. Amen.
Ang tanong ko po ay, ngayon ka pa ba, mga minamahal, mag-aalinlangan? Ngayon ka pa ba, mga minamahal ko, magpapahinga, hihinto sa pananalangin sa mahal na Panginoon? Ngayon ka pa ba titigil, mga minamahal ko, sa iyong pagsubaybay sa ating programa, mga minamahal? Huwag po. Tuloy-tuloy lang, mga minamahal. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid ko. Dakilang Diyos, mga minamahal, tumutugon sa ating panalangin. Praise the Lord. Praise God. Ang isang magandang awitin, mga minamahal, ang ating iaalay sa gabing ito, mga kapatid, at habang ating iaalay ang awitin ito, mga minamahal, maging sa mga baguhan man ngayon, mga kapatid ko, ay mamaya mananalangin po tayo, mga minamahal, Amen. para tayo po ipagpalain ng mahal na Panginoon. Praise the Amen. Lord. Amen. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iningatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala, kailan kaya mapapawi pa? Dilim ng gabi unti-unting lumilipas, upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsan para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Preacher Nilo D. Guzman. Hallelujah. Sa mga aming na mga baguhan. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang ating pinakamahal na Panginoon. Ating po ang pakinggan ang tunay Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang ating dakilang Diyos ay tunay na dumidinig na aming panalangin. Nariyan po ang aming Bride Noble Pastor, Disa Dalmida, na patuloy nag-aayuno, hallelujah, upang ang lahat, hanggat maaari, ay pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Mahalaga po na dapat po natin tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kikilalanin po natin ang ating dakilang Diyos, siya ang ating Panginoon, Diyos at Hari ng ating buhay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Panginoon. Narito po ako, isang tao makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Linisin niyo po aking puso, gawin niyo po akong tunay mo pong anak, sa gawa at sa buong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. At kami po ay manalangin. Hallelujah. Opo, aming pinakamahal na Pinoon, dakilang Diyos. O nang dalangin po ng aming mahal na pastor, Will Distrada Almeida, your intent prophet, O God. Narito po ang aming minamahal mga baguhan, tumatanggap sa iyo. Dalangin po namin aming pinakamahal na Pinoon. Patawarin niyo po sila, pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Abutin niyo po ang ilang mga pangailangan sa iyo. Gawin niyo po silang tunay niyo pong anak sa puso, isip, gawa at katotohanan. Isulat niyo po ang ilang pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa iyong karangan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, hallelujah, ating po napakinggan, ang sa ating dakilang Diyos ay tunay walang imposible, ang ating pinakamahal pa noon ay tumutugon na panalangin. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Bilang point of contact,
ay lapat nyo po yung isang kamay sa gadgets na inyong ginagamit at isang kamay sa parte po ng yung mga karamdaman. So nang dalangin nating beloved noble Pastor Dista Almeida, walang imposible sa ating pinakamahal Peso Kristo. O po aming pinakamahal Panginoong Yesus, narito po kami sa aming mga pangailangan. Abutin niyo po ang pangailangan, hallelujah, ng aming mga kababayan, ang mga baguhan ng mga anak dakilang Diyos. Isa po riyan ang padala ng kanyang mga prayer request, O God. Hallelujah, Mervin Minyano, dalangin po namin ang pinakamahal Panginoon. May karamdaman po siya sa kanyang kidney problem, pumapayat at nahihirapang dumumi. Abutin niyo po dakilang Diyos. Hallelujah. Pagkalog niyo rin po ang kahilingan, beloved Rina Ann Oliveros. Meron po siyang complete healing, mahal na Panginoon, para sa kanyang karamdamang ubo. Micah Altiating, may sakit po sa severe dextrocelosis. Pagkalog niyo po, mahal na Panginoon, wala imposible sa iyo dakilang Diyos. Ganun din po aming beloved brother Gary Ong, na makasama niya po ang kanyang mahal sa buhay sa paglilingkod sa iyo. Abutin niyo po, mahal na Panginoon, wala imposible sa iyo dakilang Diyos. Aming beloved sister Tess Canlas, na bumaba na po ang kanyang blood sugar, ang kanyang glaucoma, ganoon din po ang kanyang mga asawang bulag. Hallelujah. Mahal na Panginoon, iunat niyo pagpalang kamay dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa unang dalangin, Venerable Pastor, lahat ng uri ng makaramdaman, hallelujah, kasaot in Jesus' name. Hallelujah, mga problema at kahirapan, hallelujah, in the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman ay pinapalayas, kasaot. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Be healed, complete healing in the mighty name of Jesus. Or problem be solved in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo, nasan ka may naroroon ako? Amen. Batid mo ba? Amen. Praise the Lord. At narito po ang aming beloved ordained preacher, beloved brother Nilo Di Guzman. Hallelujah. Praise the Lord. Sa'yo, lahat ay hayang sa aking paningin at aking narinig ang Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved brother Eddie. Purihin naman ang Panginoon, mga kapatid. At magtatapos po tayo, mga minamahal, sa ating palatuntunan. At mga minamahal, tayo po'y angkinin natin, mga minamahal, kung katugunan ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Praise God, hallelujah. At muli po, mga kapatid, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Minamahal sa kanyang patnubay sa ating programa, mga kapatid ko. Pansamantala, kami nagpapaalam sa inyo lahat. Iniiwan po namin ang magandang awiting ito, mga minamahal. Nakikinig ang Diyos sa panalangin. Yan po ang ating awitin, mga minamahal. Hallelujah. At sa ngalan po, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ibalingkod Simpapawid, Brother Nilo Di Guzman po lamang, ating beloved Brother Eddie Grapani, may mahal, ating technical side, mga kapatid ko, Sister Joy, Sister Shinet Arisgado, Jeremiah Arisgado, may mahal, at ganoon din si Arjulina Permejo, mga kapatid, Joseph de la Cruz, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po. narinig ang bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamon yung tinig. Sa tuwing ako'y nagkamasid sa inyo, nasan kayo'y naroroon ako? Batid niyo bang kayo'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa inyo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang inyong bawat